Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa at ito po ang ating Bible Study Online. Yes, this is Solution with Laverne Duhot and of course that's me. Ako po ang inyong kasama at sasamahan ko po kayo mula ngayon hanggang mamaya. At maraming salamat sa Panginoon dahil tayo po ibinuksan ng mga awiting paborito ng mga sumusubaybay at sumusunod sa Papuri Music Ministry. Of course, napakinggan po natin ang halatang halata na unang awiting atin napakinggan kanina at pinatugtog. And of course, yan po isinundan ng awitin nila Pastor Romel Guevara at Sister Sue Guevara, ang Sa Diyos ang Papuri, na naghatid sa atin sa oras na 36 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At of course, every Tuesday night, tayo po ay nagsasama-sama para po ating pagsaluhan ang kamamangha at talaga namang umaapaw na mensahe ng biyaya ng Panginoon. Dito lang yan sa Solution with Laverne Duhot. At kung kayo po ay kasama namin ngayon at kung kayo po ay first time na napadako sa ating Bible study, please pakilagay po sa ating comment section hashtag first timer at pakilagay na rin po kung sino po ang kaibigan o kakilala o kamag-anakan na nag-invite po sa inyo. And of course, sa atin pong pagpapatuloy, gusto ko muna batiin lahat ng mga nagsaselebrate ng kanilang birthdays today. Happy birthday, and even po yung mga nagsaselebrate ng kanilang anniversary at monthsary. Yan, kumusta po kayo? At alam kong kayo po ay nagagalak sa mga pagdiriwang sa inyong mga buhay-buhay. Of course, binabati natin ang anak nila Sister Marisa at Brother Ruel Paganpan ng happy birthday. Si Hans, happy birthday Hans. At sino pa bang may birthday last Sunday? Wala akong maalala. Happy birthday. At ngayon po ay napaka-special na araw because this is the first day of April. Pero dito po sa programa natin, puro katotohanan lamang po ating pag-uusapan dahil ito po ay pawang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At gusto ko rin pong batiin lahat ng mga kaibigan natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta po kayo? Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. And sa atin po mga kababayan sa labas ng bansa, isang mapagpalang umaga, tanghali, hanggang gabi. At kayo po mga sumusubaybay sa amin even though hating gabi sa inyo dyan, sa inyong kinaroroonan sa labas ng Pilipinas. Maraming salamat po for joining us every Tuesday. Tuesday dito sa Pilipinas. Pero sa inyong lugar, hindi ko alam, pero ang mahalaga, tayo po ay pinagtatagpo ng Panginoon. Yan. So maraming salamat. And kanina, speaking of birthday, gusto kong batiin advance happy birthday kay Sister Nenet Pinlac. Si Ate Nenet, magbe-birthday po on April 4. Kung ako nagkakamali, April 4. That's on Friday ba? Oh, Friday. Happy birthday and salamat dahil kami po ay pinagpala ni Ate Nenet. Maraming salamat at kayo po ay pagpapala sa aming mga buhay-buhay. And gusto natin batiin ang mga ka-jamming natin tonight. Si Sister Rose Marie Casoko, good evening po sa inyo. Si Brother Aaron, maraming salamat for joining us tonight. Of course, si Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo mula sa Nueva Vizcaya, kasama natin every Tuesday night. Good evening din po kay Sister Irma Casanas. And salamat kasama natin si Ate Angge. Yan, kumusta? Ate Angge, kumusta? Natanggap po ba yung t-shirt? Binigay ba ni Kuya Natnat sa'yo? At dalayan ko na nagustuhan mo yung t-shirt natin. Sabi ni Kuya Natnat, black daw ang favorite mo. And hello, of course, kila Sister Sally and Brother Joel Rayo. Na-miss na natin. Hello din, blessed evening din po sa inyo. Sister Lori Amistad. Si Sister Presi Antonio kasama natin last Sunday. Kumusta po? At kay Ate Ina, kay Ate Hana, kumusta po kayo? Of course, mapagpalang gabi din po sa inyo. Brother Arvin Makaso Palyanan. At good evening din po kay Pastora Ann Bunye. Maraming salamat po, Pastora, for joining us tonight. And Sister Rosal Camara, good evening din po sa inyo. At I'm so sure kaibigan niyo po si Pastor Willie. Binabati din po natin at maraming salamat for joining us tonight. Si Sister Andeng, hello kay Nice at saka kay Brother Alan at sa inyo mga kiddos. Yes, miss na namin kayo. Sister Corazon Balikas, Brother Ruel Paganpan, Ariel Herrera, ang ating pastor sa Taytay. Binabati natin
Karito evening din po kay Brother Fidel Gabiola. Binabati rin po natin si Brother Philip Vitales dyan sa Vietnam. Taiwan. Ba't talaga nalilito? Hello bro. At binabati rin natin sila Sister Maylene. And we're praying na kayo po ay nasa mabuting kalagayan dahil may nagkaroon po ng hindi magandang insidente sa Malaysia at nandun po sila ni Sister Bidi, ang kanyang anak na babae. So kayo po ay iniingatan ng Panginoon dyan at sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, of course, mga tao dyan sa Malaysia, kayo pakaingatan ng Panginoon. Of course, binabati rin natin Sister Mabel Lawan and Lisa. Ayan, maraming salamat po for joining us tonight. And nandiyan din si Ma'am, si Sister Ellen Mateo Losito. Kumusta po kayo? And we hope to see you on, tama naman, hindi naman magbabago yun, no? On the second Sunday of April. And of course, si Brother Ricky, kumusta na? Sister Ruth sa Mulde, good evening din po sa inyo. Yun! Isusuot na mami ni Ate Angge bukas yung t-shirt. Kasya ba, Ate Angge? Parang feeling ko masyadong malaki yung medium sa'yo eh. Pero sabi ni Kuya not medium daw eh. So I hope ay kasyang-kasya sa'yo, hindi masyadong malaki yan sa'yo. Sister Dang Guevara, good evening din po sa inyo. Magandang gabi rin po, sabi ni Sister Morena Lagis Masilapan. At Sister Maylene de la Cruz Gale. Magandang gabi po sa inyo. Si Cerise. Yun, naku, talagang miss na kita. Kumusta ka na? Hindi na tayo nagkikita. Kumusta na? And I hope to see you soon. Binabati rin natin ang lahat ng mga kaibigan natin sa buong Pilipinas at mga churchmates natin. Salamat po dahil kayo po ay kasama namin tonight. At maganda ho na pag-uusapan natin dahil marami po ang tila nalilito sa mga terminong ating tatalakayan ngayong gabi. At ang ating pong question for tonight ay gusto po namin maging interactive tayo. So you may write comments or yung mga answers po dito sa ating question for tonight, which is, can you be a disciple without being a Christian? Can you be a disciple without being a Christian? Pwede ka ba maging disipulo pero hindi ka naman Kristiyano? So what do you think? Pakilagay po sa ating comment section at pag-uusapan po natin yan. Siyempre pa, kaibigan, kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating programa, please, pakishare po yung ating broadcast for tonight ng sa gayon na sama-sama tayong lumalago at natututo. Dito lang yan sa inyong programang at nagbabalik tayo dito yan sa ating Bible Study Online. Once again, this is Solution with Laverne Duhot. At ito nga pong programa naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. At muli po ang ating question for tonight ay ito. At gusto po namin ibigay ninyo ang inyong mga kasagutan dahil importante po ito bilang mga mananampalataya at bilang mga nag-aaral ng salita ng Panginoon. Can you be a disciple without being a Christian? Can you be a disciple without being a Christian? Pwede ba maging disipulo ang isang taong hindi pa naman Kristiyano? So, what do you think? You may give your answers or write your answers sa ating pong comment section. And before we move on sa ating pag-aaral, gusto ko muna batiin din si Sister Dang Mascareñas. Blessed evening din po sa inyo. And we hope to see you on the second Sunday of April sa Taytay. Yan, kumusta na po kayo? At binabati rin natin sila Brother Joel and Lon Castro na palagi natin kasama. At yun nga, bumati rin. Sabi, okay naman ako tayo. Thanks po. God bless. And Sarisa, I hope to see you soon. At sa biyaya ng Panginoon ay pagtagpuin tayo. Kung kailan, di ko alam, pero excited ako makita ka. Yan. Salamat. Kasama ko si Saris sa Sykes before. Office mate ko siya. Ha? Hindi, sa Sykes. Oo, hindi sa MMDA. So ako rin po kasi ay naglingkod din sa MMDA. Ilang panahon din doon, no? Ako ay nagsilbing writer doon at saka ano bang tawag doon sa aking posisyon? Bibigay din ako ng traffic report sa sa MMDA TV. Sample, wag na. So ngayon mga kaibigan, once again, ating pong question ay, can you be a disciple without being a Christian? Pwede ba maging disipulo ang isang tao na hindi pa Kristiyano? What do you think? So pakilagay po ang ating mga
marahil ay kasagutan po ninyo o haka-haka po ninyo sa atin pong comment section. Now, pag-usapan na po natin. Yung pong terms na disciple and Christian, they are related but not synonymous. The Greek term for disciple in the New Testament is matetes. Come on, say this with me. Matetes. M-A-T-H-E-T-E-S. Matetes. Which basically means a learner or a student. Sa Tagalog, isa po siyang mag-aaral. Although sa atin po mga churches nowadays, marami mga churches, yung word na disciple parang napaka-huge na salita. But the truth is, pag sinabing disciple, ay matetes sa Greek. Once again, basically means learner or a student. Sa Tagalog, mag-aaral. Kaya nga po, ito po ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon in Matthew chapter 28, verses 19 till 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Then verse 20 tells us, teaching them. Teaching, kaya may teaching, sino yung them? Yung gagawin mong disciple. Kasi nga po yung mga disciple ay matetes, learner or student or mag-aaral. So anong ginagawa ng mag-aaral? Tinuturuan po sila. Kaya po sabi dito ng talata, once again, in verse 20 na Matthew chapter 28, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always even to the end of the age. Amen. Yung po word dito na lo, ibig sabihin be conscious, be aware. Yun po ibig sabihin. So once again, ang word po na disciple, para hindi po kayo masyadong na-overwhelm sa word niyan, it's just a learner, a student, sa Tagalog mag-aaral, o sa wikang Griego, matetes. But a disciple is also a follower. Now, let me give you the definition. Someone who adheres completely to the teachings of another, making them his rule of life and conduct. Nung panahon po, nung Old Testament and even sa panahon po na ating Panginoon Jesucristo, nakikilala po ang isang tao kapag siya po ay disipulo ng kung sino man dahil gayang-gaya po niya yung kilos ng kanyang discipler. Kaya sinasabi ng iba, ikaw ay disipulo ni Gamaliel kasi yung galaw ni Gamaliel, kuhang-kuha din po nung kanyang mga disciple, nung kanyang mga follower, nung kanyang mga mag-aaral, yung kanyang mga student, yung kanyang mga learner o matetes. So talagang gayang-gaya po nila ang kanilang mga sinusundan ng mga tagapagturo in those days. At nung araw din po, ipinagmamalaki ng mga Pariseo na sila ay mga disipulo ni Moises. Basahin po natin ito sa John chapter 9, verse 28. Then they reviled him and said, you are his disciple, but we are Moses' disciples. Ang kahinaan lamang po na kung ikaw ay tinuturuan mo ang sarili mo na matetes or disciple or follower or student or learner na ating Panginoon Jesucristo, may possibility na dumating pong araw na iiwan mo ang iyong disciple o tagapagturo sa kadahilan ng kasi natuto ka na sa Kanya eh. Gaya po na nangyari sa napakaraming tagasunod po ng Panginoong Jesucristo na meron lang pong sinabi ang Panginoon sa kanila na hindi nila naibigan. Kaya mula po sa 70 disipulo, itong pong mga disipulong ito ay nalagas sa natira na lamang po ay 12. Basahin po natin. So basically, ang disipulo po ng Panginoon, ang dami, 70 po sila lahat-lahat. But in verse 65, meron lamang pong binanggit ang Panginoon sa kanila na hindi po nila matanggap sa kanilang mga sarili. Kaya po nagdesisyon sila na iniwan ang kanilang tagapagturo. In this case, sa konteksto na ating pinag-usapan, ang Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ng John chapter 6, verse 66. So parang 666, ano? And until verse 67, from that time, many of Jesus' disciples went back and walked with him no more. So iniwan na po nila ang Panginoon. Verse 67, then Jesus said to the 12, do you also want to go away? So muli po, kagaya na sinabi ko kanina, mula sa original na 70 disciples o mga tagasunod, kasi gaya na sinabi natin kanina, yung mga disciples po, it's also a follower. So mula po sa 70 na mga follower ng Panginoong Jesucristo, ang natira na lamang po ay 12. So 70 minus 12, that's 58. So all in all, ang nalagas po sa mga disipulo ng Panginoong Jesus nung pagkakataong ito sa John chapter 6
ay 58 ang mga tumalikod sa kanya at hindi na po sumunod. Nakakalungkot, ano? Ito po ay bilang patunay sa sinasabi ko kanina kasi pag tinuturing mo lang na ikaw ay tagasunod, mag-aaral o disciple na ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag sinabi mong tagasunod ka, follower ka, nakikita mo lang ang Panginoon bilang tagapagturo, isang taong pwedeng marami kang mahugot na kaalaman, talagang may possibility na darating ang panahon na kapag nakuha mo na yung mga gusto mong makuha sa Kanya, mga katuruan na naibigay na ng iyong tagapagturo, maaari mo nang iwanan ang iyong discipler o ang iyong tagapagturo. At yun po ang naranasan ng ating Panginoon. So once again, let me give you the definition of the word disciple. Okay, disciple. The Greek term for disciple in the New Testament is mathetes, which basically means a student or a learner, and a follower or someone who adheres completely to the teachings of another, making them his rule of life and conduct. So once again, let's go back to our question. I hope nakikita nyo na po na talaga yung word na disciple, hindi naman po siya napakalaking salita. But once again, in Greek, it's mathetes, or sa English, learner, a student, mag-aaral sa Tagalog, and pwede rin po siyang tawaging follower. Kaya po maraming tagasunod ng Panginoon at sa kaso po ng John chapter 6, verse 65, kung saan meron pong binanggit doon ng Panginoon na hindi nila naibigan, pagdating sa verse 66, yung pong 70 ay nalagasan ng 58 ng mga disipulo o mga tagasunod ng Panginoon. At ang natira na lang ay 12 ng mga disipulo. So the name Christian meaning belonging to Christ. Alam niyo po, noong mga panahong yun ay mga nag-imbento pa nga ng salitang ito ay mga taong marahil ay hindi po naniniwala sa Panginoon Hesukristo. It was most likely meant as a derogatory term. Mga ano yan, tagasunod ni Kristo, Kristiyano, mga taong kabilang kay Kristo. Yun po ibig sabihin ng Christian. Unang ginamit po ang salitang Christian sa Bible bilang pantukoy sa mga mananampalataya na nagsimula silang mga disipulo. Amen. In Acts chapter 11 verse 26, and when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year, they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. Kapag sinabi po ng Bible na Christian, ito pa isang tao na hindi lang basta sumusunod sa Panginoong Hesukristo, kundi kinilala pa po niya at tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Dahil naranasan po niya yung tinatawag na regeneration. Ito po yung termino ng mga theologian. Now, ito naman po ang termino na ginamit ng Panginoon in John chapter 3 verse 7 na born again experience. So dapat po na mangyari sa bawat tao para siya po ay makapasok sa kaharian ng langit. So pag sinabing born again, ayon po sa mga theologian, ano po ibig sabihin ng born again or regeneration? It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ Jesus through the Holy Spirit. So once again, what is regeneration? It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Tayo po ito before, nung tayo po ay wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Ang atin po mga espiritu because of sin, because of Adam's sin, ay namatay. Now, nung tayo po ay kumilala sa Panginoong Jesus at sumang-ayon at tinanggap natin ang kanyang bugtong na anak ng Diyos at kinilala natin siyang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, doon na po nagsimula yung tinatawag na regeneration. Nagkaroon tayo ng bagong henerasyon. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. Tayo po ipinanganak na muli. Yung pong ating dating patay na espiritu ay nabuhay dahil ang banal na espiritu ng Diyos ay nanahana sa ating born again spirit. Kaya po ang tawag sa atin ay mga regenerated being o mga born again Christians. Or we call ourselves believers. Sa Tagalog, mga mananampalataya or Kristiyano. Sa English, Christian. Amen. So, alamin natin at sagutin po natin yung question natin, pwede ba talagang maging disipulo ang isang tao na hindi pa Kristiyano? Can a disciple be or can a person be a disciple without being a Christian? Yun po yung question natin for tonight.
Well, the answer is, huwag na natin patagalin para malaman na po natin ang katotohanan. Yes, pwede po. Pwede maging disipulo ang sino mang tao na hindi pa man Kristiyano. Dahil ang disciple po ayon sa Biblia ay mag-aaral lang, learner, student, or matetes sa wikang Griego. Matthew 28 verse 19. Once again, balikan natin yung mga talatang ito. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Gusto po ng Panginoon Hesukristo na ito po ang gawin natin. Gawin natin mag-aaral ng salita ng Panginoon ang bawat tao sa mundo. And that's why in verse 21 again, nandito po yung word na teaching them. Kuya, meron ba tayo niyang verse 20? Pansinin niyo po ito, yung word na teaching. Because ang dapat pong maranasan ng mga matetes, mga learner, mga mag-aaral o mga student, at para ikaw yung maging follower ng kung sino man, tuturuan mo siya ng mga panuntunan kung sino man yung kanyang susundan at tagapagturo. Amen. Now, bilang mga matetes o mag-aaral, pwede po nag-aaral ka lang o sinusundan mo lang ang katuruan ng nagtuturo sa'yo o yung gusto mo o paborito mong guro. Pero, pwede rin naman po walang malaliman na ugnayan o relasyon. Ikaw bilang estudyante o bilang mag-aaral sa iyong tagapagturo. Ika nga meron lang student-teacher na turingan or student-teacher relationship. Gaya po ni Judas, siya po ay naging kabilang sa 12 mga disipulo ng Panginoon. Hindi po siya kasama doon sa 58 na tumalikod sa Panginoon at di na siya sinundan. Siya po ay kabilang doon sa natirang 12 mga disipulo ng Panginoon. Once again, sino po yung tinutukoy ko? Si Judas. Pero kailanman ay maniniwala po ba kayo na hindi po siya naging Christian? You know why? Because inunahan po niya ang Panginoon. Noong panahon po na hindi pa namamatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, FYI, wala pa pong Kristiyano noon because hindi pa po tumitigis ang dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At inunahan po ni Judas ang Panginoon na siya po ay kinitil niya ang kanyang buhay. Hindi po niya hinintay ang Panginoon para mamatay sa kanyang lugar doon sa krus para akuin ang kanyang kasalanan. Hindi po, nagpakamatay si Judas, kaya po hindi niya naranasan at hindi po naging mananampalataya, hindi po naging Kristiyano itong si Judas. Bagaman, siya po ay isang disipulo. So, sinasagot po yung tanong natin, pwede ba maging disipulo ang isang tao na hindi pa Kristiyano? Pwede, kasi naranasan po ito ni Judas. At makikita rin po natin na talagang hindi po nagkaroon ng malalimang relasyon itong si Judas sa Panginoong Hesukristo. At bilang patunay, narito po ang mga talata na makikita natin. Kakaiba po ang turing ng 11 disipulo ng Panginoong Hesukristo sa Panginoon. Samantala, iba po ang turing ni Judas kay Jesus. Basahin po natin ang mga talatang ito. It's found in Matthew chapter 26, verses 20 until 25. When evening had come, Jesus sat down with the 12. So, 12 po ang present po dito. At kasama dito si Judas, verse 21. Now, as they were eating, Jesus said, assuredly I say to you, one of you will betray me. Verse 22, and they were exceedingly sorrowful. And each of them began to say to Jesus, Lord, is it I? Verse 23, Jesus answered and said, he who dipped his hand with me in the dish will betray me. And then verse 24, the Son of Man indeed goes just as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been good for that man if he had not been born. And then verse 25, ito ang kakaibang tugon po ni Judas. Then Judas was betraying Jesus answered and said, Rabbi, is it I? He said to him, you have said it. Now, I hope nakita natin yung malaking kaibahan po ng responses ng dalawang grupo dito. Yung grupo ng 11 disipulo at si Judas, makita po natin, once again, ang scenario po dito sabi ng Panginoon Jesucristo na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Now, tingnan po natin yung chart na ginawa ko para you would see the big difference. Now, ito po yung tugon ng 11 disipulo. Mababasa natin in verses 20, 21, until 22, hanggang makita natin kaibahan. Kuya, pwede doon na lang tayo sa 22. Now, once again, ang context po nito sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa 12 disipulo niya, one of you will betray me. And then ito po yung response ng mga 11 disipulo in Matthew 26 verse 22. And they were exceedingly sorrowful. And each of them began to say to Jesus, sagot nila sa Panginoon, Lord, is it I?
Now, tignan natin sa verse 25, kung ano yung tugon ni Judas. At ito yung sagot, bakit na ipagkanulo niya ang Panginoong Hesukristo? Dahil, ito yung sagot. Sige, verse 25 tayo, kuya. Then Judas, who was betraying him, answered and said, Rabbi, is it I? And then Jesus said to him, you have said it. Now, yung 11 mga disipulo, ang turing nila sa Panginoon, Panginoon. Kaya po ang sabi nila, Lord, is it I? Samantala, ito na yung sagot, ang turing pala ni Judas sa Panginoong Jesus ay hindi po Panginoon. Rabbi lang. Ano yung rabbi? Teacher. Because disipulo lang talaga siya eh. Sinusundan lang niya ang Panginoong Jesus, bagaman hindi niya tinuturing ng Panginoon. Tinuturing lang niyang guro, rabbi, because meron lang siyang gustong makuha mula sa kanya. Di ba ganun lang tayo minsan? Pag sinasabi natin student-teacher relationship, hindi humalaliman kagaya ni Judas, hindi malaliman ng relasyon. Kasi ang tendency nga po ng ganitong relasyon ay pag nakuha mo na yung gusto mo, pwede mong talikuran ang iyong tagapagturo or in this case, yung iyong discipler bilang ikaw na kanyang disciple. At ito po yung nangyari nga kay Judas. Hindi lang niya iniwan, hindi lang niya tinalikuran ang Panginoon. Mas masahol pa siya sa ginawa ng mga disipulo, yung 58 disciples sa John chapter 6, verses 66 till 67. Si Judas po, hindi lang niya tinalikuran ng Panginoon. Dahil turing niya sa kanya, rabbi lang. Kasi ang kinikilala niya sa sarili niya, disciple lang siya. Mag-aaral, matetes, learner, student, follower lang. And then, nung wala na siyang makuha sa Panginoon, dahil nga kinikilala niyang rabbi lang ang Panginoon, kinaya po ng kanyang kalooban na siya po ay kanyang ipagkanulo sa mga gustong umusig at pumatay sa kanya. Nakakalungkot po itong mga pangyayaring to. Alam niyo po, gaya po ni Judas, ay may mga ganitong tao at in the 17th century, yung mga theologians ng panahong yon, binigyan po nila ng termino yung mga ganitong uri ng tao na kagaya ni Judas. They call these people, according sa mga 17th century theologians, ito po ay mga professors of Christianity, professors. Ito po yung mga Kristiyano lang sa ulo at sa nguso, pero wala sa puso. So pwede rin po silang ituring at itinuturing sila mga unbeliever, gaya po ni Judas. O hindi kailanman naging isang Christian dahil wala po sila naging relasyon, gaya po ni Judas, sa Panginoon Hesukristo. Kung meron man, ang relasyon niya sa Panginoon bilang disciple siya, disciple lang niya ang Panginoon, tagapagturo lang. Kaya nga po ang tawag niya kay Jesus, Rabbi. So wala po siyang malalimang relasyon. Hindi po niya kinilala si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Once again, ang tawag po sa kanila ng mga 17th century theologians ay mga professors of Christianity. Kristiyano lang sa ulo at nguso, pero wala sa puso. So gaya po ni Judas, marami po siyang katulad sa ngayon. At meron din po mga ganitong tao sa loob ng church natin. At wag na kayong magugulat. And they call themselves believers of Christ, but in actuality and reality, they have never invited Jesus to be their personal Lord and Savior. Kasi nga, ano lang sila, Kristiyano lang sila sa nguso, wala sa puso. Dahil, ito po yung mga taong gaya ni Judas, hindi po sila nakikitaan ng pagbabago sa kanilang mga buhay at hindi po nakikita sa kanilang mga buhay ang bunga ng Espiritu Santo. Bagaman, ang tagal-tagal na po nila sa simbahan. Pero tila nakikita po natin at namamasdan natin. Although hindi mo naman dapat husgahan po sila, but all you have to do is pray for these people. Ang mga professors, Kristiyano sa nguso lang, wala sa puso. Now, paano natin sila makikilala? Ang tagal na sa church, pero tila lumalala yung kanilang pag-uugali. Lalo silang pasama ng pasama. Dahil nga po, hindi po nagmamanifest sa kanila ang sinasabi ng Galatians chapter 5, yung bunga ng Espiritu Santo. Pagkas nakikita po sa kanila yung hilig o layaw ng kanilang laman. Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Ito po yung mga hindi tunay na Kristiyano. Ito po yung mga professors lang of Christianity. Nagpo-profess lang sila. Nguso lang talaga. Kristiyano sa nguso, hindi po sa puso. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness. So ito yung nakikita sa kanilang mga buhay. Idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies. Verse 21, envy,
murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Bakit nga ba? Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Panginoon because hindi nga po sila believer. Marahil sila po ay, or hindi marahil mag-aaral lang. Nag-aaral lang ng salita ng Panginoon, pinapasok lang sa ulo, pero wala talaga sa puso. Sila po ay, yung sinasabi at tinuturing din ng Panginoon in Matthew chapter 7 verse 20. Anak, doon muna tayo sa Matthew chapter 7 verse 20. Ano pong sabi ng Panginoon Jesus dito? Therefore, by their fruits, ye shall know them. Kaya nga po, makikilala natin ang mga taong ito na talagang sa bunga ng kanilang pamumuhay ay talaga makikita mo. Kuya, meron ka ba dyan Matthew 7:20? Okay, wala ka pala noon. So, sabi po na Matthew 7 verse 20, therefore by their fruits, you will know them. So, obvious naman talaga. Na samantala, kung meron pong professors of Christianity, meron naman pong tinatawag na possessors of Christianity. Ito po yung mga turing sa mga tunay na mananampalataya, tunay na mga Kristiyano. Kaya nga po yung message title natin for tonight is, are you a Christian or a disciple? Now, kung ikaw ay Kristiyano, nakikita po yung pagbabago sa ating mga buhay. Amen. Ito po yung mga taong nakita natin na dating masama, kasama natin sa church, pero nakita natin unti-unti silang binabago ng salita ng Panginoon. Dumaraan po sila sa proseso na kung tawagin ay sanctification. Yung pinag-usapan natin last Sunday sa church. Now, bakit po kaya nagbabago sila? Because naranasan po nila yung tinatawag na regeneration or born-again experience. At naranasan po nila ang pagbabagong ito na kung saan yung dating patay nilang espiritu ay nagkaroon po ng buhay. Kasi di ba, sabi natin kanina, what is regeneration? It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Kaya nga po, buhay na. Yung dating patay na espiritu, binuhay na po ito nung ang taong ito ay tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas niya ang Panginoon Hesukristo. At dahil dito, ang banal na espiritu ng Diyos ay nanahan na sa kanyang born-again spirit. At dahil dito, effortlessly, ay kitang-kita po ang bunga ng banal na espiritu sa kanyang buhay. At ito po yung bunga ng Espiritu Santo. Mababasa natin sa Galatians chapter 5, verses 22 until 24. But the fruit of the Spirit, capital S, this is the Holy Spirit, is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness, self-control, against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. Kaya po sabi ng Panginoon in Matthew 7:17, even so every good tree bears fruit, or good fruit, but a bad tree bears bad fruit. So makikita natin talaga yung big difference eh. So kung kayo po ay napapatingin sa inyong mga churchmates, huwag na po nating husgahan. Kasi hindi naman po lahat ng nasa church talaga ay sasabihin mo, Kuya Laverne, kasi disciple naman siya. Hindi po lahat ng disciple may tuturing nating Christian. So pwede maging disipulo ang isang tao, not necessarily siya po ay Kristiyano. So, Christianity, pag tinignan natin po, ay napakaganda pong at napakalaki po ng kaibahan sa isang disipulo lang. Now, tignan po natin sa lungat po sa katuruan ng mga nakagisna natin. Kasi nung araw, ay sinasabi nila na ikaw, Laverne, pag ikaw ay naging Kristiyano na, ang buhay na isang Kristiyano, ito yung nakagisnan ko ang buhay na isang mananampalataya, ito ay pasunuran. Narinig niyo na po ba yun? Pasunuran, or it has something to do with obedience. Na wala akong problema sa obedience, mga kapatid. Don't get me wrong. Pero, ang tunay po na mananampalataya, lalo tigit yung mga nakatanggap po ng revelation ng grace, hindi lang po tayo basta nag-o-obey sa Panginoon. Kundi tayo po ay nagbibigay po ng karangalan sa Diyos, or we give honor to God. Mas mataas po yung level ng honoring sa obedience na. Ito po yung obedience. Ito yung honor na binibigay mo sa Panginoon. Now, let me give you the big difference po ng obedience sa honor. Ba't po mas mataas ang honor? At ito pong ginagawa ng tunay na mananampalataya. Kasi pwedeng yung mga disipulo ay nag-o-obey lang. Pero yung mga tunay na mananampalataya, hindi lang sila after sa obedience. They give honor to their God. Now, let me give you the difference between obedience and honor. To obey means to do as one is told. But to honor means to do even without a commandment. Wow, ang ganda po ng difference nito. Bilang isang disciple, pwede po kayong sumunod sa inyong sinusundan,
Dahil may kautusan. For example, ang kautusan po, thou shall not commit adultery. Kung bakit hindi ka commit ng adultery, kung bakit hindi ka nagkakaroon ng ginagawang kasalanan ito, alam niyo kung bakit pumipigil sa inyo? Kasi yung kautusan. Kasi meron pong kaakibat o may hatid na kaparusahan kapag hindi ka nakasunod sa kautusan. So, nag-o-obey ka lang. Pero tayo po mga mananampalataya, extra mile tayo, hindi ka lang basta nag-o-obey. Now, nag-o-obey ka kahit walang commandment, ano pong tawag dito? Ikaw ay nagbibigay ng honor sa iyong Diyos na pinaglilingkuran. Wow! So, hindi ka sumusunod lang dahil natatakot ka kasi merong mga mananampalataya. They obey the commandments of the Lord dahil natatakot sila. Now, hindi po magandang relationship yon. For example, kami mag-asawa. Mamahalin ko lang ba yung aking asawa dahil natatakot ako sa kanya? Dahil pag hindi ko siya minahal, papaluin ako ng misis ko. O kaya, sasaktan ako ng misis ko. Hindi ho magandang relationship yon. Lalo tigit sa Panginoong Diyos. Kayo po ba ay sumusunod lang sa Panginoon dahil sa kautusan o dahil natatakot ka, baka parusahan ka ng Diyos? No. Tayo po mga tunay na mananampalataya, hindi lang tayo nag-o-obey. Extra mile pa tayo, and that is honoring God. Kahit po walang commandment, gumagawa ka na mabuti para sa Diyos because you know and you believe na mas mabuti ang Diyos na sadya. God's goodness leads you to repentance. And this is honoring God. Mas mataas po na uri yun na pagsunod sa Panginoon. Nagbibigay ka ng karangalan sa Diyos. Amen. So higit pa po sa pagsunod ang ginagawa ng isang mananampalataya. Higit pa po sa pagsunod ang ginagawa ng tunay ng mga Christian, kundi pagbibigay po ito ng karangalan ng honor sa Diyos na ibig sabihin ay motivated po ito sa paggawa ng mabuti. Hindi dahil sa natatakot ka sa mga commandment. Dahil may kaakibat po kasi ang kautusan pag hindi ka nakasunod. Talaga namang hindi ka lang papaluin. May kasama po itong sumpa. Pero tayo po mga tunay na mananampalataya, gumagawa po tayo, nag-extra mile tayo para sa Diyos at gumagawa tayo ng kabutihan para sa ating kapwa-tao because we gave honor sa ating Diyos na naniniwala tayo na siya po ay sobrang napakabuti at mapagmahal. So this is the big difference, no? Ng honoring and the obeying. So yung iba po, discipleship lang, mababa lang talaga yon sa being a Christian. Mas mataas po ang Christian. Amen. Kasi yung mga disciples, sumusunod lang sila. And they obey. Because pwedeng, meron kasing kautusan. At kapag hindi sila nakasunod, may kaakibat po iyon na kaparusahan. Pero tayo po, as a Christian, no, may extra mile tayo. We are not just obeying the will of the Father, but we are giving honor to Him. Mataas po na uri yun. At yun po ay talaga pong pagbibigay po ng pasasalamat natin, believing that we have a good Father and Abba. Amen and amen. Kaya naman, ito pong mananampalataya, tayo pong mga mananampalataya, tayo mga Christian, we're doing things beyond obedience. And this is what we call honor to God. Once again, gaya sinabi ko kanina, effortlessly extra mile po tayo para sa Diyos dahil sa Kanyang biyaya. So nakita natin big difference, no? Amen. So let's go back to our question for tonight. Can you be a disciple without being a Christian? So once again, can you be a disciple without being a Christian? Sa Tagalog, pwede bang maging disipulo ang isang tao na hindi pa naman Kristiyano? So what do you think? Although sinagot na po natin ito, no, mga kapatid. Now, the answer is this. Yes, you can be a disciple without being a Christian. Pwede pong nag-aaral ka lang ng salita ng Panginoon to gain head knowledge. Gaya po ng ilang mga tao, at alam ko may mga kakilala rin po kayong ganito, nagbabasa talaga ng Biblia, nakikinig ng salita ng Panginoon, pero ang masamang layunin ay para gamitin lang po. Yung iba magpakasikat, yung iba gamitin sa pagdidebate, yung iba gamitin para makipag-away. Hindi po yan ang tunay na Kristiyano. Pwedeng disciple lang po kayo. Pero ang layunin lang po ninyo ay sundan yung teachings na inyong sinusundan. In this case, sa context sa ating pinag-usapan, maaring nag-aaral po kayo ng Biblia kasi nga matetes lang, disciple, mag-aaral, follower, learner, student. Now, yung iba po, lalagay lang sa ulo. Kaya po, we call these people mga professors of Christianity. Mga Kristiyano lang sa ulo at sa nguso pero wala sa puso. Itong mga taong to, nag-gain sila ng knowledge. Talaga nag-aaral po sila pero ang sama po ng kanilang interes para lamang po makipagdebate at maipakita sa ibang mga tao na mas mahusay sila, magaling sila at kaya nilang ipanalo ang laban sa larangan ng debatihan. Well, hindi po ito ang layunin ng Diyos para sa atin. Amen and amen.
So ito po yung tinuturing po, once again mga Kristiyano lang sa ulo at nguso at wala sa puso. Now ito po yung solution natin. Kung pwede pala maging disipulo ang hindi Kristiyano, pero ito pang sabi na ating solution for tonight, but you cannot be a Christian without being a disciple. Dahil ang isa pong tunay na Kristiyano ay agarang nagiging disipulo. Dahil nagkakaroon po siya ng pagnanasa. Hindi lamang po pagnanasa, desire sa English, na mag-aral patuloy na matuto pa ng karunungan mula sa salita ng Panginoon. Kasi nakikita niya, ang ganda na mensahe ng Ebanghelyo. So yung pong pagnanasang ito ay kusang dumarating sa kanya. At yung prosesong ito, ang tawag dito ay sanctification. Nagkakaroon po siya ng pagnanasa, nakilalanin pa ang Panginoon Jesucristo bilang kanyang Panginoon at Diyos. At dahil dito, sabi nga po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, nananagana sa kanya ang kapayapaan at ang biyaya ng Diyos. Amen. Gaya po ni Apostol Pablo, na alam niyo po ba, bibigay ko sa inyo mamaya yung talata, sabi niya sa kanyang sulat, sa mga taga-Korinto, wala na siyang inatupag, kundi inubos na lamang po niya ang kanyang oras bilang isang Kristiyano at disipulo na pag-aralan at alamin ang mga bagay patungkol sa Panginoon Jesucristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So, mantakin nyo ito po ang focus ng Apostol Pablo. Dahil sa Apostol Pablo, hindi lamang po siya basta disipulo, Kristiyano, kasi naniniwala po ko, hindi ka pwede maging Kristiyano na hindi ka pwede maging disipulo. Ang isang Kristiyano, automatic po yan disipulo. Dahil kagaya po ni Apostol Pablo, meron siyang pagnanasa sa kanyang puso na alamin lamang at pag-aralan ang patungkol kay Kristo at ang mga tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Now let me give you 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Ito po ay mula kay Apostol Pablo, "For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified." At ang tunay po na Kristiyano ay nakikitaan ng bunga ng Espiritu Santo sa kanyang buhay at pamumuhay. Last verse for tonight, Ephesians chapter 5 verse 9. "For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth." So tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon hindi para ipagmayabang o gamitin po sa pakikipagdebate yung ating nalalaman. Ito po yung mga tunay na Kristiyano, hindi lang sa ulo, hindi lang sa nguso, kundi sa puso. So, can you be a disciple without being a Christian? Pwede. Pero you cannot be a Christian without being a disciple. Amen and amen. So kapatid, I pray na naging malinaw po sa atin ating mga pinag-uusapan dahil mataas pong uri talaga ang mga Kristiyano. Tayo po iyon. At ang tunay na Kristiyano, nakikitaan po ng pagbabago sa ating buhay. At makikita nyo rin po, kapag kayo po ay tunay na mananampalataya, ibig sabihin, hindi ka lang basta nag-aaral ng Biblia, kundi inaalam mo at nagkakaroon ka ng pagnanasa na nakilalanin ng Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. At mararanasan mo isang buhay na ganap at talaga namang wala ka nahahanapin pa. Ito po ang buhay ng isang mananampalataya. Bagaman, ang katotohanan, meron tayong mga pagsubok na kinakarap. Pero ang kaibahan na ngayon, nakikita mo na ang buhay mo ay talaga namang nagliliwanag sa mayamang salita ng Panginoon kapag iyo itong pinag-aaralan. So kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, marahil, sinasabi mo, Pastor, matagal naman ako nag-aaral ng salita ng Panginoon. But praise God, you came to realize na, disipulo lang pala ako. Pero hindi pa ako Kristiyano. I would like to invite you today. God is inviting you na tumugon sa paanyayang ito na gawin mong Panginoon at tagapagligtas sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. Magpipray po ako, then follow this prayer. Buksan po ninyo ang inyong mga labi at ang inyong puso. Buksan din po ninyo at paniwalaan na si Kristo po ay nabuhay mula sa kamatayan. Ikaw ay hindi lang basta magiging disipulo, ikaw ay magiging Kristiyano na. Amen. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, nagmumula sa inyong puso. Buksan po ninyo inyong mga bibig. O Diyos, kinikilala kong aking sarili na sadyang walang kakayahan na iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras na ito, hindi lang ako isang mag-aaral. Pagkos simula po sa panahong ito, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. Ama, inaangkin ko po ang iyong kaloob na kaligtasan. At maraming salamat din po
ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung sumunod po kayo sa panalangin yan, binuksan inyong mga labi at binuksan din po inyong mga puso. Well, samahan po kami sa ating pag-aaral. Hindi lang kayo mananatiling disipulo. Kristiyano ka na. Ikaw ay meron ng malalimang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At kapag tayo po'y nag-aral at pinagpatuloy po natin ang ating pagiging mag-aaral, student, learner o matetes, talaga pong automatic po, effortlessly, susundan po ninyo ang napakagandang landasin na inilalaan sa atin ng biyaya ng Panginoon. At sa kapatid natin ngayon, kung kayo po ay napagpala sa ating pinag-uusapan, at kung kayo po ay napagpala at nabuksan na inyong isipan, please give us a feedback. At gusto ko po kayo ipag-pray. At nakita po natin big difference talaga, no? Ang iba talaga ang isang mananampalataya. Mas malaki pong salita yung Christian kaysa sa disciple. Na pangkaraniwan ng maraming churches po talagang pinapalaki nila yung salitang disciple. Pero yung Christian, para napaka-ordinary word na lang. Now, kaibigan, lumakad po tayo, hindi lang basta disipulo, bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos. Now, I would like to pray for you. Abba, we thank you so much for the message that you have given us today. Salamat po dahil ginagamit mo aming programa para ilantad po mga katotohanan itong bilang pagtutuwid sa aming po mga nakagisnan ng mga katuruan. Pero salamat, O Diyos, dahil nakita po namin bilang mga Kristiyano, higit pa sa pagsunod ang mga nagagawa. Dahil ang buhay po na binago mo, kagaya po ng mga buhay na binago mo, ng iyong mga anak, nakasama ko po ngayon, hindi lamang po kami sumusunod sa iyo because nagbibigay pa ng karangalan o we honor ni Panginoon sa iyong kalooban. Panginoon, hipuin mo ang kapatid na ito at dalayan ko po na maging pagpapala sa kanya ang mga mensahe at katuroang aming pinag-usapan sa gabi ito. Salamat po sa buhay na ganap at kasiyasiya na alay mo sa amin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. At ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan niya. Amen at amen. Well, kaibigan, maraming salamat for joining us tonight. It's 22 minutes after 8 at bago tayo magtapos, ay muli po, ito po yung programa na kung saan hatid natin itugon sa ating bawat tanong. And tonight, ang binigyan po natin ng katugunan ay ang tanong na, can you be a disciple without being a Christian? So, pwede niyo pong balik-balikan yung ating topic for tonight. And salamat po at kayo po yung nakasama namin. At my name is Laverne Ducot. At kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please, ang akin pong paglalambing lang, pwede po bang pakishare at sa ngayon, mas marami po ang maaabot ng mga tao para magkaroon po sila ng kaalaman talaga, mabuksan ang ating kaisipan sa mga mali nating nakagisnan. At dalangin ko po dito sa ating programa ay maging dahilan po ito para mapag-usapan natin, mapag-aralan po natin ang katotohanan ayon sa salita ng Panginoon. Pero bago po tayo magpaalam, I would like to use this time para pasalamatan at batiin po ang ating mga kaibigan na kasama ngayon. Thank you po ulit, Pastor Laverne and Solution Grace Church, Sister Pauline, maraming salamat din po at kayo po yung nakasama namin tonight. Salamat din kay Brother Aaron, kay Nanay Julia Bidad, Nanay salamat po at kayo nakasama namin. Brother Vicky Villarasa Dosito, Sister Rosemary Casoko, salamat po ulit. Sabi nanay ko, napakalinaw na paliwanag nyo. Sabi nanay ko, ang galing mo po. First time niya makinig. Amen. Sabi ni Sister Rosal Camara, maraming salamat po. Biyaya po ng Panginoon talaga. Galing po sa Panginoon ang pagpapaliwanag na ito. At salamat po kay nanay. Anong pangalan ni nanay para batiin natin si nanay? Sister Rosal Camara. Salamat nay kung kayo po ay nanonood. At I hope makasama namin kayo every Tuesday night. And by the way, meron din po tayong pananambahan every Sunday morning. At kung kayo po ay malapit sa Las Piñas, you may join us every Sunday morning. Amen and amen, sabi ni Brother Ruel Paganpan, Sister Medi Remo. Ay, si Nanay Medi. Nanay, kumusta po kayo? Sister Antonia Adarlo Baliwag, amen po. At salamat din po sa inyo. Sister Leonora Dacumos, amen and amen. Sister Beth Dimla, maraming salamat po at kayo napapagpala sa ating pinag-uusapan. Sister Maylene de la Cruz Gale. And sino ba? Nabanggit na ba ni Sister Rosal yung pangalan ni Nanay? Hindi pa. Thank you. Thank you rin, Sister Andeng. And see you on the second Sunday of April. Yon si Nanay Veronica Estrada. Nanay Veronica, salamat po.
Purihin po ang Panginoon at kayo po ay napagpala sa ating Bible study tonight. At binabati rin po natin, kasama natin tonight si Brother Antonio Adarlo Baliwag. Nandyan din si Brother Arvin Macaso Palianan. Of course, si Brother Alan Sirohano. Hello bro, kumusta na? At alam ko na pagpala kayo yung message na binigay ni Brother Joel. Hello sa inyo last Sunday. Sister Aida Melgar, maraming salamat po at kayo yung nakasama namin. Pwede pong i-replay naman. Sister Lita Galgal Casalme, maraming salamat po. Sister Leonora Dacumos, yeah. Hello po sa inyo. Salamat din. Ayun, of course, Sister Sally Geronimo Rayo. And hope to see you po on Sunday. Baka is-reprise nila tayo eh. Miss na namin kayo. Nandyan din, Brother Fidel Gabiola, salamat po. Sister Dang Mascarinas, amen po. A Christian must also be a disciple, for this is the fruit of being a born again. Amen. Salamat din kay Pastor Willie Wilson Pionson Laigo at marami pang iba. Hello kay Ate Nenet. Nanonood ba si Ate Nenet ngayon? Once again, Ate Nenet Pinlac, advance happy birthday and thank you so much for blessing us. At alam ko yung mga media, naku talaga magugulat sila pagdating ng Sunday. Yan. Happy birthday, advance happy birthday, Ate Nenet. Nabati rin natin si Sister Helen Joms. Ganda kasi ang apelido ni Sister Helen eh. Hindi ko mabasa. Si Sister Maylene Petalino Magadia, we give to our gracious God all the honor and praise that He truly deserves. Amen. Yun ang nagagawa na ng mga mananampalataya. Hindi lang tayo nag-obey. Kasi po ang buhay na mananampalataya, hindi naman pasunuran yan eh. Pagbibigay po ng karangalan sa Diyos. Amen. Si Ate Angge, thank you Ate Angge for joining us tonight. Si Nanay Medi, salamat po once again. Blessed Tuesday, Ate Amiel, salamat at kayo nakasama namin tonight. Bagaman alam kong marami silang ginagawa at maraming pinagkakabisihan. And gusto ko nga palang magpaabot din ng ating condolences sa family, nanay ni Brother Gerard Gueco. At kami nakikiramay kapatid. And salamat po kayo kasama namin tonight. Amen. Yun pala. So, bagong pangalan ni Sister Pauline pala ito. So, mga kapatid, maraming salamat po. At kayo nakasama namin tonight. At dalayan ko po na hindi lang tayo natuto. Ibahagi po natin itong broadcast natin para maintindihan po ng maraming tao na pwede pa na maging disipulo. Yung mga tao hindi pa Kristyano, pero hindi po healthy yun eh. Mas maganda maging Kristyano muna kayo. And then pag naging Kristyano kayo, automatic po yun. Magkakaroon kayo ng pagnanasa na maging disipulo. Kasi talagang mag-aaral kayo ng salita ng Panginoon, mag-e-enjoy kayo sa ganda ng Ebanghelyo. At pag sinabing Ebanghelyo, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, nung nakilala niya ang Panginoon at nagkaroon siya ng relasyon sa Kanya, wala na siyang inatupag, kundi pag-aralan at talaga namang busisiin, himay-mayin ang salita ng Panginoon. Pag sinabing salita ng Panginoon, yung Ebanghelyo, tumutukoy kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang sabi niya sa 1 Corinthians 2 verse 2. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So, kami po ay pansamantala magpapaalam sa ngalan po na aking mga minamahal na kapamilya. Kasama ko dito sa aming studio, sa aming church. Mami Jo, of course, si Kuya Aves, ating technical director. Gusto po namin iwan sa inyo 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!